Itago niyo na lang ako sa pangalang Ella. Isa ako sa masugid na nakikinig sa inyo, Sir Van. Gusto ko lang sana ikwento sa iyo at sa mga nakikinig sa channel nyo yung nangyaring kakaibang karanasan ko. Alam ko may paniniwala tayo na yung panaginip natin ay kabaliktaran sa tunay na mangyayari sa buhay natin. Yung iba naman iniisip ito na warning sa pwedeng mangyari sa hinaharap. Madalas ko yung naririnig sa mga matatanda, lalo na kapag may kakilala akong binabangungot o kakaiba yung kanilang napanaginipan. Naranasan ko rin yon. Hindi ko nga lang siguro tiyak kung swak sa inyong channel itong kwento ko. Pero sana ay mapili pa rin ninyo. Dalaga pa ako nito. Isang umaga. Nagising akong pawis na pawis. Tanghali na pala yon. Tumayo ako para silipin sila mama at papa sa kanilang kwarto. Si papa ay malalim pa ang tulog at malakas pa ang paghilik. Galing kasing inuman kagabi. Si mama naman ay gising na at nagbubunga nga umagang umaga. Nang makita niya akong gising ay agad akong inutusan ni mama na bumili sa malapit na palengke sa amin. Nagbigay siya ng listahan ng mga bibilhin. 1/4 na asukal, 1 litro ng mantika at iba pang pangkaraniwang binibili namin para sa bahay. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko noong mga oras na yon. Kasi parang wala akong masyadong pakiramdam at para akong lumulutang. Matapos maibigay ni mama ang kanyang pasuyo sa akin, ay sumunod na eksena naman ay noong nasa labas na ako. Hindi ko alam kung tulala lang ako at wala sa sarili, pero hindi ko na namalayan na nasa labas na pala ako. Naglalakad ako papunta sa malapit na palengke sa amin. Nakatingin sa akin ang mga tao na para bang may kakaiba sa akin. Hindi ko maintindihan. Walang reaksyon ng kanilang mga mukha. Kapag napapatingin nga ako sa kanila, ay umiiwas naman sila. Weird kung tutuusin. Hindi rin naman ako kagandahan para tignan. Nang makarating ako sa palengke, naririnig ko ang mga katagang, "Mamili, mamili. 20-20 lahat ng klase. 20-20. Lahat ng mahawakan nyo, lahat ng madampot nyo, 20-20. Ang sigaw ni kuyang nagtitinda ng kung ano-ano sa bangketa. Sinimulan kong bumili ng mga nasa listahan ni mama. Inisa-isa ko yung mga suki namin. Sa pagkakataon na yon, parang hindi nila ako kilala. Para akong bagong salta na kanilang binibentahan. Inikot ko yung palengke sa amin. Pero ni isa parang hindi talaga ako kilala. Naisip ko na lang na baka pinagtitripan lang nila ako. Sinubukan ko ring biruin yung madalas kong kabiruan na si Aling Josie. Pero hindi man lang siya tumawa sa akin. Tiningnan niya lang ako. Inihanda niya yung pinamili ko at ibinigay niya lang sa akin yung binili ko. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Sa simula pa lang ay kakaiba na yung pakiramdam ko. Pati nga paglalakad ko parang hindi normal. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Parang ang bilis kong nakaikot sa palengke at nabili ang mga bili ni mama. Para akong naka-fast forward sa mga nangyayari. Sa aking pag-uwi, muli akong naglalakad sa aming kalsada. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung tingin nila sa akin. Naisip ko nga noon na baka nasa wow mali ako. Tinitignan ko na baka may kamerang nakatago sa paligid ko. Pero wala talaga. Mga ilang minuto na akong naglalakad. Pero parang ang tagal kong makarating sa bahay namin. Kung ano ang kinabilis ng pagdating ko sa aming palengke, ay gano'n naman ang kinabagal ng aking pag-uwi. Mataas rin ang sikat ng araw ng umagang yon. Pero wala akong nararamdamang init sa aking katawan. Maya-maya, sa hindi ko namamalayan, ay 2 batang lalaki ang nagtatakbuhan at bumangga sa akin. Tumilapon ang hawak-hawak kong plastik na may laman na pinabibili ni mama. Natapon ng mantika. Halos makalahati ng boteng dala ko ang napunta sa kalsada. Mabuti na lang at nailigtas ko pa ang kalahati. Dinampot ko yung mga nagkalat na binili ko sa daan. Inisa-isa ko. Habang dinadampot ko yon, ay iniisip ko na yung pwedeng sermon sa akin ni mama. Yun na lamang ang nasa isip ko. Nainis pa nga ako noon kasi hindi man lang nagsorry yung 2 bata.
Dire-diretso lang sila na parang wala silang nabanggang tao. Pagkalagay ko sa plastic at pagtayo ko, ay nabigla ako sa aking nakita. Naroon na pala ako sa aming kanto. Tapos nagtataka ako kasi may mga tao sa harap ng bahay namin na nakikiusyoso. Yung isang tita ko naman na kapatid ni Mama ay naroon din, umiiyak at may sinisigaw sa akin. Pinapalapit niya ako. Hindi ko maintindihan pero kinakabahan ako kung ano ang nangyari. Gusto kong sumigaw pabalik sa kanya para tanungin kung ano ang nangyari. Pero walang boses na lumalabas sa akin. Nagtataka ako. Kahit anong gawin ko at kahit anong lakas ng boses ang gawin ko, wala akong naririnig. Gusto kong tumakbo pero yung galaw ko parang naka-slow motion. Hindi ko maigalaw yung mga paa ng mabilis. Kahit gustuhin ko ay parang nakamagnet ang aking mga paa sa lupa. Sa ilang hakbang na gagawin ko, ay pagod na pagod ako. Doon ako nakaramdam ng pawis at pagtulo nito sa katawan ko. Pagod na pagod ako sa ginagawa kong yon. Isang hakbang ko ay parang inaabot ng 1 minuto. Ganun kabagal, parang walang hanggan. Nung sa wakas ay nasa harap na ako ng bahay, ay hindi ko pa rin marinig ang sinasabi ng tita ko. Bunganga niya lang na bukas sarado ang nakikita ko. Nagpapanik lang siya at umiiyak at tinuturo ang bahay namin. Nung mga oras na yon, ay nagsitaasan ang aking mga balahibo. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong may hindi magandang nangyari sa loob ng bahay. Hinila ako ni tita. Dumiretso kami sa kwarto nila Mama at Papa. Doon naabutan ko si Mama na umiiyak, habang si Papa naman ay nakahiga sa kanyang kama. Hindi ko maintindihan, pero bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Doon ko napagtanto na patay na si Papa. Agad akong niyakap ni Mama. Nung tangka ko nang yayakapin si Papa, ay biglang bukas ang mga mata ko. Nagising na lang ako sa isang nakakatakot na bangungot na ayaw akong mangyari. Tirik ang araw at tanghali na nun. Bukod sa pag-agos ng pawis sa aking katawan, ay kasabay nito ang mga luhang tumulo sa aking mga mata. Parang totoo ang nangyari. Parang ayaw akong lumabas ng kwarto. Ayaw akong simulan ng araw ko. Ayaw akong mamatay yung papa ko sa araw na yon. Hinabol ko yung hininga ko dahil sa pagod. Maya-maya ay narinig ko ang pamilyar na sermon ni Mama sa umaga. Parehas na parehas dun sa panaginip ko. Tumaas ang balahibo ko. Tumayo ako sa hinihigaan ko. Naghilamos. Tiningnan ko ang kwarto nila Papa at Mama. Nandoon si Papa at malalim ang tulog. Nakita ako ni Mama. Inutusan akong bumili sa malapit na palengke sa amin. Binigyan niya ako ng listahan. Parehas na parehas sa listahan sa una kong nakita. Sinubukan kong tumanggi kay Mama. Nagunwari akong may sakit, pero hindi siya pumayag. Gusto ko kasing baguhin yung nangyari, pero nakakatakot pa rin talagang magalit si Mama. Wala akong nagawa, walang palag. Paglabas ko, ay sinimulan kong maglakad. Malalim yung iniisip ko, kasi parang replay lang yung nangyayari. Hindi ko na malayan nandun na ako sa palengke. Tumingin ako sa paligid. May isang mamang nakatingin sa akin. Biglang nagtaasan yung balahibo ko nang bigla siyang nagsalita. Mamili, mamili. 20-20 lahat ng klase. Lahat ng mahawakan nyo, lahat ng madampot nyo, 20-20. Ang pamilyar na pagsasalita ni Kuya. Hindi ko na muna pinansin, pero alam kong sa sarili ko na parehas yun sa panaginip ko. Inikot ko yung mga mata ko. Parehas na parehas ang lugar at yung mga tao. Ang kinaibahan lang ay may sari-sarili silang ganap at kanya-kanyang pag-uusap. Pumasok na ako dun sa palengke kung saan ako mamimili. Inisa-isa ko yung mga suki namin. Masaya naman nila akong binentahan. Doon medyo lumuwag-luwag na ang aking kalooban. Tapos nung naroon na ako kay Aling Josie, biniro ko siya. Ganda mo naman ngayon, Aling Josie. Hindi siya nag-react at tiningnan niya lang ako. Medyo kinabahan ako kasi wala siyang reaksyon sa naging biro ko. Mabuti na lang at tumawa siya agad. Sabi pa nga niya na parang kabado ako sa kanya. Binibiro niya lang daw akong naiinis sa biro ko
Napahinga na lang ako noon. Kinabahan talaga ako. Matapos niyang ibigay yung 1 litro na mantika at 1/4 na asukal, ay lumabas na ako. Matapos kong makumpleto yung nasa listahan ni Mama, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinakabahan ako sa pag-uwi. Kaya bago ako umuwi noon, ay dumaan muna ako sa malapit na simbahan. Nagdasal ako ng taimtim. Pinagdasal ko sila Mama at Papa. Pinagdasal ko na hindi mangyari yung nasa panaginip ko. Matapos yun ay naglakad na ako pa uwi. Tirik na tirik pa rin yung araw at damang-dama ko ang init ng araw. Pero kahit ganun ay tumatakbo pa rin sa aking isipan yung panaginip ko. Nilalakad ko pa uwi pero parang ang tagal. Hindi naman mabigat yung mga paa ko pero parang ang bigat sa puso yung paglalakad. Nanghihina ako kasi paano kung totoo? Paano kung totoo nga tapos wala akong ginawa? Hinayaan ko na lang mangyari. Yun yung nasa isipan ko. Maya-maya lang hindi ko na malayang may 2 batang naghahabulan. Natabig nila yung hawak-hawak kong plastic. Nahulog yon. Mabuti na lang agad kong nadampot yung mantika at walang natapon. Agad kong pinagpupulot yung mga kumalat na aking pinamili. Nanginginig ako habang nagpupulot. Parehas na eksena. Ang kinaibahan lang ay hindi nangalahati yung mantika at tinulungan ako ng 2 bata. Nagsorry din sila sa akin. Tumayo na ako noon. Muli akong naglakad. Pero nanginginig ang mga kamay ko at takot na takot sa maaari kong madatnan na eksena sa bahay. Noong nasa kanto na ako, doon lalo bumilis yung tibok ng dibdib ko. Tapos nakita ko si tita na sumisigaw. "Ella, bilisan mo!" Sigaw niya. Agad akong tumakbo. Pagkalapit ko parang hindi maipinta ang mukha ni tita. "Bakit ganyan ang mukha mo't namumutla ka?" Anya sa akin. Yun pala itatanong lang sa akin ni tita kung nakabili na ako sa palengke. Kasi magpapasabay sana siya. Pero dahil napagtanto niya na may daladala na ako, ay umalis na lang siya at dumiretso sa palengke. Pagpasok ko sa bahay, narinig ko si Mama nagbubunga nga pa rin. Pinapagalitan si Papa. Yun na yata yung pagbubunga nga ni Mama na pinakagusto ko. Nakahinga ako ng maayos at nawala ang pangamba ko. Maya-maya si Papa pumunta sa banyo at nagsuka. Bigla akong kinabahang muli. Pinuntahan namin ni Mama. Pagpunta namin, sinalubong kami ng nakasimangot na mukha ni Papa. Natawa si Mama at natawa na rin ako. Akala ko kung ano nang nangyari kay Papa. Doon naniniwala ako na iba talaga ang panaginip sa totoong buhay. Ngayon sa awa ng Diyos ay buhay pa naman si Papa. Naikwento ko rin sa kanila yung panaginip ko. Kaya pinagsabihan siya ni Mama na bawas-bawasan ang pag-iinom at baka raw warning yun kay Papa. At ako ang ginawang instrumento para pagsabihan siya. Yun na lang ang inisip namin. Sinabihan naman ako ni Mama na magdasal bago matulog. Hanggang dito na lang, Sir Van. Marami pong salamat. Magandang gabi, Sir Van. Ako nga pala si Joshua. Pwede na rin Josh. Baka pwede niyong maisama yung kwento ko noong bata-bata pa ako, mga taong 2006. Araw yun ng Sabado. Birthday ng tito kong si Tito Noli. Bunso siyang kapatid ni Mama. Actually, 2 lang silang magkapatid ni Mama. Bumisita kaming pamilya sa bahay ni Tito sa Quezon Province. Nakatira kasi kami noon sa Marikina. Pagod na pagod kami noon, lalo na ako, kasi parang hindi ako nakatulog sa buong biyahe. Noong makarating kami kila Tito Noli, ay maggagabi na. Sinalubong naman kami agad ni Tita Sanya, na asawa ni Tito Noli, pati na rin ang pinsan kong si Jimboy at Letlet. Halos kasing tanda ko lang si Jimboy, habang si Letlet naman ay 3 taon ng bata sa amin. Kasama ko naman noon si Papa, si Mama, at yung ate ko na si Ate Joy. Nahalata ni Tita Sanya na pagod ako, kaya agad nila kaming dinala sa kwarto. Isang compound pala yung bahay nila doon. Pamilya ni Tita Sanya ang halos nakatira doon. Hinayaan muna nila kaming magpahinga
Doon muna kami sa kwarto nila Jimboy at Letlet matutulog pansamantala. Sa ikalawang palapag yon. 3 taon na siguro yung nakakalipas noong huling magpunta kami sa bahay nila. Naalala ko pa nga noon na naging kaibigan ko rin yung mga pinsan nila Jimboy sa side ni Tita Sanya. Gusto ko nga silang makita muli. Pero nung pagkakataon na yon ay pagod na talaga ako. Pinag-ayos muna kami ni Mama ng mga gamit. Kahit pagod na ako at gusto ko nang makatulog, pero hindi ko pa magawa dahil pinapaayos pa ni Mama yung mga gamit namin. Habang nakasimangot ako, ay napatingin ako sa bintana ng kwarto nila Jimboy. May katapat din yung kwarto, tapos napansin ko na may nakangiti sa aking bata. Pamilyar yung mukha niya na parang nasa dulo na ng dila ko yung pangalan niya. Pinsan ata siya nila Jimboy na dati kong nakalaro. Nginitian ko naman siya. Agad ko rin naman binalik yung tuon ko para mag-ayos ng gamit para makatulog na. Mga bandang 10:00 ng gabi siguro yon nung ginising kami nila Mama. Kumain na daw muna kami para bukas may lakas kami sa birthday ni Tito. Kahit na antok, ay napatayo ako sa amoy ng pagkain na niluto nila Mama at Tita Sanya. Matapos kumain, ay nagkamustahan na kami ni Jimboy. Pinakita niya sa akin yung mga laruan niyang Holland at isang box ng text. Habang pinagyayabang niya sa akin yung mga koleksyon niyang yon, ay nakita ko na naman yung batang lalaki na sa tingin ko ay kasing edad lang namin. Nakatingin na naman siya sa akin, sa amin ni Jimboy. Nakatayo lang siya dun sa isang gilid at tinitignan kami ni Jimboy. Tinanong ko nun yung pinsan ko kung sino yung batang nakatingin sa amin. Tinanong niya kung nasaan. Ituturo ko sana yung batang lalaki, pero wala na siya dun sa kanyang pwesto. Wala naman ani Jimboy. Inisip ko na lang nung mga oras na yon na baka nahiya sa amin yung batang lalaki. Mga bandang 11:30 na siguro yun ng gabi nang tawagin na kami para matulog. Nagpunta na muna kami sa kanya-kanyang kwarto. Sila Papa, Mama, Tita at Tito Noli ay busy sa pag-aasikaso ng handa. Habang kami namang mga bata ay pinapatulog na nila. Pagdating ko sa kwarto, ay nandoon si ate. Mahimbing na ang tulog. Ako naman dahil sa labis na kabusugan ay hindi pa rin ako nadadalaw ng antok. Sumilip ako doon sa bintana. Tapos yung bata nakatalikod habang nasa bintana. Tinitigan ko lang siya. Hindi ko alam pero nung mga oras na yun kakaiba yung nararamdaman ko. Kasi nakatayo siya sa bintana, tapos nakatalikod, at medyo madilim yung kwarto. Hindi ko naman siya kilala, at ayoko rin tawagin. Kaya ang ginawa ko, sinarado ko na lang ang bintana at natulog. Mga bandang 4:00 ng madaling araw, ay nagising ako. Napakalamig ng simoy ng hangin ng umagang yon. Si Ate Joy naman ay tulog na tulog pa rin. Si Mama at Papa ay naroon na rin at natutulog. Naisip ko na baka kakatapos lang nila sa ginawa nila. Hindi ko maintindihan ng mga oras na yon, pero parang may kakaibang sensasyon na nagtutulak sa akin para lumabas ng bahay. Hindi ko alam pero dire-diretso lang ako nun. Lumabas ako ng kwarto, palabas ng bahay nila Jimboy. Paglabas ko ay nandoon yung batang lalaki. Ang laki ng ngiti niyang ibinungad sa akin, habang may hawak-hawak siyang kahon. Ngumiti ako. Tapos nilapitan ko siya. Abotenge yung ngiti ng batang lalaki habang pinapakita sa akin yung sarili niyang koleksyon ng text at Holland. Pero pansin ko nga, yung mga text niya ay parang mga luma na at hindi kagaya ng kay Jimboy na mga bagong palabas ang nakalagay. Hindi ko alam pero nung mga oras na yon, kahit hindi naman nagsasalita yung batang lalaki na yon, ay parang naiintindihan ko yung gusto niyang sabihin sa akin. Matapos yon, naglaro kami ng text niya. Nagpektos pa nga ako para ako ang manalo. Ramdam ko yung saya sa mukha niya nung mga oras na yon. Nagulat na nga lang ako nung sinabi niya na, "Buti ka pa, gusto mo akong kalaro." Nagtaka ako. Tinanong ko siya kung bakit. Bakit ayaw sa kanyang makipaglaro ng ibang bata? Ang sagot niya lang, "Ewan ko sa kanila. Iba kasi ako siguro sa kanila, kaya ayaw nila sa akin." Matapos yun ay ibinalik ko na sa kanya yung mga text niya. Binalik namin sa kahon na kanyang lalagyanan
Nagpaalam siya sa akin dahil mag-uumaga na raw. Nagtaka naman ako pero hinayaan ko na lang siya kung ano ang gusto niya. Matapos yun bumalik ako sa pagkakahiga ko. Pagkahiga ko, parang bigla akong nakatulog dahil wala na akong naalala. Ang sumunod na lang na eksena ay yung ginigising ako ni Jimboy at Letlet. May araw na nung mga oras na yon. Nakatulog pala ako ng matagal. Yun yung naisip ko. Paglabas ko ng bahay, ay nadatnan ko sila mama at sila tita na nag-aasikaso pa rin ng ihahanda sa birthday ni Tito. Sabi pa nga ni tita, buti pa itong mga bata nakatulog. Tayo makakatulog lang pagkatapos ng birthday ni Nolly. Ang natatawang sabi pa ni tita. Nagtaka ako sa sinabi niya. Kasi paanong di makakatulog? Nakatulog na sila kanina. At nakita akong wala ng tao sa compound. Maliban dun sa batang lalaki na nakalimutan kong hingi ng pangalan. Nung umaga na yon, tinanong ko si Jimboy kung ano ang pangalan ng batang lalaki na kaparehas niyang maraming text at Hollen. Ang sagot niya naman ay wala. Dahil siya lang meron nun. At yung mga pinsan niya sa compound ay lagi niyang natatalo. Sabi ko pa nga, meron. Meron isa. Nakalaro ko siya kaninang umaga. Napakunot ng noo si Jimboy na parang iniisip kung sino ba yung taong tinutukoy ko. Wala siyang maisip. Sabi pa nga niya bahala ka dyan. Sumakit ng ulo ko sa'yo. Hinayaan ko na lang yung pinsan ko. Tapos naglakad-lakad ako para hanapin yung batang lalaki. Sinubukan kong ikutin yung compound. Pero wala talaga siya. Maya-maya lang ay tinawag ako ni mama. Samahan ko raw si Jimboy na manghiram ng malaking kawali. Sinamahan ko naman yung pinsan ko. Yung hihiraman pala namin, yung katapat bahay nila Jimboy, kung saan una kong nakita yung batang lalaki. Si Jimboy ay agad na kinausap yung kanyang tita para humiram ng malaking kawali. Ako naman ay nakatingin sa mga picture na nasa ibabaw ng mga cabinet. Hindi ko alam pero napukaw talaga yung atensyon ko dun sa mga pictures. Tapos may biglang pamilyar na mukha akong nakita. Yung batang lalaki. Yun! Siya! Siya yung nakalaro ko. Sabi ko kay Jimboy habang nakaturo sa picture ng isang batang lalaki. Hindi maipinta yung mukha ni Jimboy, pati ng tita niya, habang ako ay nakaturo sa larawan na yon. Sigurado ka ba, bata? Tanong ng tita ni Jimboy. Sabi ko naman ay oo. Sabi ko pa nga na madalas ko siya makita sa taas ng kwarto, kung saan nakatapat yung bintana ng tinutulugan namin. Dagdag ko pa nga na naglaro kami kaninang umaga at nagsumbong sa akin na ayaw siyang kalaro ng ibang bata sa compound. Kinikilabutan ako sa yung bata ka. Sabi ng tita ni Jimboy. Agad siyang lumabas at pumunta kila mama. Hindi ko maintindihan yung mga reaksyon nila. Bakit parang may mali sa mga sinasabi ko? Bakit parang takot na takot sila? Si Jimboy naman ay hinila ako palabas ng bahay. Nanlalamig ang mga kamay niya at nanginginig. Yung tita naman niya ay nagkwento kila mama nung nangyari. Hindi ko maintindihan pero parang nabibigla rin sila sa nangyari. Josh, totoo ba yon? Tanong ni mama. Ang sagot ko naman ay, oo ma, noong pagdating pa lang po natin nakita ko na siya. Nakalaro ko pa nga siya kanina dito. Wala na po kasi kayo nun, natutulog na po kayo. Nak, paanong mangyayari yon? Hindi pa nga kami natutulog ng tita mo. Kung naglaro kayo, dapat makikita namin kayo. Buong magdamag kami dito sa labas. Sagot ni mama. Doon biglang nagtaasan yung balahibo ko. Tapos sinabi nila sa akin, yung sinasabi kong nakalaro ko at nagpapakita sa akin ay patay 2 taon na. Kaya malabong makalaro ko siya. Tapos yung katapat na bintana raw, yun yung dating kwarto ng batang lalaki. Nung mga oras na yun napaiyak na lang ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Napayakap ako kay mama. Dahil sa nangyari, nung kinagabihan din ng petsa na yun ay umuwi na kami. Naiintindihan naman ni Tito Nolly yung nangyari. Pag-uwi sa bahay, ay pinatawas ako ni mama. Ang sabi sa kanya ay, hindi naman daw masamang espiritu yung nakita ko. Mabait daw. Wala naman daw gagawing masama sa akin. Tinanong nga rin ni mama kung bakit pati sa panaginip ko ay nakapasok yung bata.
Ang sabi naman ng matanda, dahil halos kasing edad ko raw yung batang lalaki at naghahanap ng kalaro at atensyon na hindi maibigay ng ibang mga bata sa lugar nila dahil alam na patay na siya. Nakaka-attract daw ako dahil sa labis na kapaguran dahil sa biyahe. Pero pinagsabihan si mama nun na mag-ingat sa susunod. Maswerte raw ako at mabuting espiritu ang nakaengkwentro ko. Hanggang dito na lang po muna yung aking kwento, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa. Hi, Sir Van. Ako nga po pala si Benjo. Gusto ko lang sanang ibahagi yung nakakatakot na karanasan ko nung nakaraang taon lang. Isa akong employee ng BPO. Alam naman natin na kapag sa BPO, walang permanenteng schedule ng pasok. Minsan day off ko weekdays. Swerte na nga kapag natapat sa weekend. Ang isa pa sa ayaw ko nung una, yung minsan pang umaga, minsan pang gabi. Kaya yung body clock ko litong-lito na dahil sa pabago-bago kong schedule. Bale po, Sir Van, nangungupahan lang ako dito sa Makati ng apartment kasama yung ibang kaibigan at katrabaho ko. Siyempre sa BPO, madalas naman talaga kahit pagod ka na, kapag nagkayayaang mag-inuman, mapapasama ka. Siyempre ayoko rin namang sabihan akong KJ, tsaka nakakaurat din mag-stay sa apartment. ML at scroll lang sa Facebook ang ginagawa ko madalas sa apartment. Bale araw yun ng Sabado. Nagkayayaan kaming mag-inuman. Sumama naman ako kasi linggo off ko, kaya pwede akong magpakalaseng magdamag. Pumunta kami sa isang bar, tapos doon naginuman. Naalala ko nung gabing yon na walwal kong walwal ang ginagawa namin. Siguro mga ilang oras nang makaramdam ako ng pagkalaseng. Umayaw na ako noon. Sabi ko ayoko na kasi lasing na ako at inaantok na ng mga oras na yon. Bale umuwi ako noon. Nagbook pa nga ako ng angkas noon para makauwi lang. Mabuti na lang at hindi ko nasukahan yung rider. Siguro mga alauna na ng umaga nung nakarating ako sa bahay. Pagpasok ko sa apartment, nadatnan ko yung isa kong tropa. Papasok pa lang siya. Tinanong pa nga niya ako kung anong nangyari sa akin kasi amoy alak ako. Sabi niya pa, alak pa, maoy porket day off. Pero hindi ko naman siya pinansin. Antok na kasi ako nung gabi na yon at gusto ko nang mahiga sa higaan ko. Dire-diretso akong pumesto sa higaan ko. Hindi ko na nga namalaya na nakatulog agad ako. Siguro dahil sa sobrang pagod galing sa trabaho. Tapos dinagdagan pa ng pag-iinom ng alak. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, nang magising ako. Gutom ako na parang gusto kong kumain ng mami. Natatakam akong humigop ng mainit na sabaw nun. Ganun yung nararamdaman ko. Agad akong tumayo at lumabas ng bahay. Naglakad-lakad. Nagtataka lang ako nung mga oras na yon kasi may iilang tao akong nakikita nung madaling araw na yon. Yung iba nga nakatingin sa akin. Iba yung tingin nila na parang may kakaiba sa akin. Hindi ko na pinansin pero hinawakan ko yung mukha ko nun kasi baka may dumi ako sa mukha. Habang patuloy akong naglalakad sa kahabaan ng madilim na kalsada, ay may nakita akong mamihan. Agad akong pumunta ron. Napahawak ako sa bulsa ko para kapain kung nadala ko yung wallet ko. Ang tanga ko. Yun na lang yung nasabi ko nung napagtanto ko na wala ron yung wallet ko. Wala na akong nagawa. Bumalik ako dun sa apartment. Habang dinadaanan ko na naman yung kalyeng yon, ay naroroon pa rin yung mga tao. May kakaiba sa mga itsura nila. Kesyo namumutla at iba talaga tumingin na parang may kakaiba talaga sa akin. Yung isa pang ang lalaki ay lumapit sa akin. Tinitigan ako. Nawirduhan ako at natakot. Agad ko siyang iniwasan. Binilisan ko ang paglalakad pa uwi ng apartment. Habang papauwi, ay nakita ko yung isa kong kaibigan na si Loy. Papasok pa lang ata siya noon ng trabaho. Agad ko siyang tinawag para sana manghiram ng pera. Pero dire-diretso lang siya noon. Sa inis ko ay nilait ko yung suot niyang jacket na kulay green na paborito niyang suotin. Pero hindi siya nag-react. Ni hindi man lang siya tumingin
o sumagot sa akin. Nabadtrip ako ng mga oras na yon. Pumasok ako sa kwarto. Tapos sa higaan ko, may nakadapa. Inisip na baka tropa lang yon na galing ding inuman. Nakita ko wallet ko katabi ng cellphone ko. Kukunin ko sana, pero hindi ko makuha. Nagtaka ako, bakit hindi ko mahawakan? Inulit-ulit ko pero hindi ko talaga mahawakan. Doon na tumaas ang balahibo ko. Tinignan ko yung lalaking nakadapa sa higaan ko. Tinignan ko mula ulo hanggang paa. Parehas na parehas ang pangangatawan, pati na rin ang kasuotan. Mas lalong nagtayuan ang mga balahibo ko nung nakita ko ang kalahati ng mukha ng lalaking nakadapa. Hindi ako makapaniwalang nakita ko yung sarili kong nakahiga. Hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya ang ginawa ko ay dumapa ako dun sa katawan ko. Ang sumunod na lang na nangyari ay parang hinigop yung katawan ko. Nagising na lang akong nakadapa. Umaga na. Mukhang panaginip lang pala yung humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko. Nanghihina pa rin ako dahil sa pagod at puyat dahil sa nangyari kagabi. Ipinahinga ko lang yon. Pero hindi mawala sa isipan ko yung mga nangyari. First time kong managinip ng ganon. Nakakatakot. Dumaan ang maraming oras at inubos ko lang yun sa paghiga at pag-scroll sa FB. Sa oras na dumaan ay ginagambala pa rin ako ng mga nakita ko. Sa panaginip ko yung mga taong nakita ko, kaluluwa rin kaya sila? Yun na lang ang tumatakbo sa isip ko noong mga panahon na yon. Alas 4 ng hapon nung dumating ang kaibigan kong si Loy. Gulat na gulat ako sa nakita ko. Suot niya ang green na jacket na nakita ko sa panaginip ko. Nagtaka naman si Loy sa naging reaksyon ko. Sabi niya, bakit daw para akong nakakita ng multo? Doon nasabi ko yung nangyari sa akin, yung mga nakita ko at mga naramdaman ko. Ang sabi ni Loy sa akin, na baka raw hindi pa naginip ang nangyari, kundi totoong kumalas ako sa katawan ko. Baka raw hindi ko namalayang ganun na ang nangyari dahil sa sobrang pagod ko. Ang sabi pa nga sa akin ni Loy, na kaya pala parang may kakaiba nung lumabas siya nung umaga na yon. Kaya yon, nakadama talaga ako ng labis na takot. Hindi lang dun sa katotohanang naglakbay ako ng madaling araw, pati na rin yung mga nakita kong kaluluwa. Naisip ko tuloy yung insidious na ibang kaluluwa yung sumanib sa katawan ng tatay. Matapos yung pangyayari na yon, ay may ilang mga insidente na nakikita ko sarili kong humihiwalay sa katawan ko. Pero dahil sa takot, ay hindi ko na sinusubukang umalis o lumayo. Bumabalik ka agad ako. Mahirap na, baka may ibang umagaw ng katawan ko. Hanggang dito na lang, Sir Van. Sana ay mabasa niyo po ito at ma-narrate niyo sa channel niyo. Maraming salamat po. Kumusta, Sir Van? Mapagpalang araw po sa iyo at sa mga nakikinig ng channel mo. Ang kwentong ibabahagi ko ay naging karanasan ko sa bahay ng aking amo. Isa po akong kasambahay noon sa Maynila. Mga panahon na dalaga pa ako. Pero sa kasalukuyan ngayon ay may asawa na. Siguro mga 6 years na po itong kwento ko. Simula nang mapakinggan ko ang channel mo, ay sumubok akong magsulat at magpadala sa inyo ng kwento. Habang sinusulat ko po ito, excited na po akong mapakinggan ang kwento ko habang binabasa mo, Sir Van. Tawagin mo na lang po ako sa pangalan na Susan. Simulan natin ang kwento kung paano ako napunta sa Manila. Tanda ko noon mga 18 years old ako. Hindi ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko kasi nga kapos kami sa pera. Saka mahirap ang buhay at trabaho sa lugar namin. Kaya naman yung mga kapatid ko na lang na sumunod sa akin ang nag-aaral. May tiyahin po akong nagtatrabaho sa Manila noon. Nung umuwi siya sa amin, ang sabi niya, naghahanap daw ang dati niyang amo ng kasambahay at magbabantay ng bata na 1 taong gulang. Pagkakataon ko na yon na makatulong sa magulang ko sa mga gastusin at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Sabi ng tiyahin ko, wala daw iisipin na gastusin papunta sa Manila.
kasi sagot ng magiging amo ko ang lahat. Saka mabait daw ang mga yon. Sir Van, tinanggap ko yon at kinabukasan din ng flight ko. Ni piso ay wala akong ginastos kasi nagpadala sa tiyahin ko yung magiging amo ko ng pera. Madali lang ang naging biyahe ko at ligtas naman akong nakarating sa bahay ng amo ko. Masasabi kong mabait nga ang mga amo ko, Sir Van. At tuwing gabi ay kami lang ng anak nila ang naiiwan sa bahay. Kasi si Ma'am Cathy ay call center sa gabi. Tapos si Sir Joe naman ay isang guard. Minsan umaga na kami nagkikita sa bahay. Hindi naman mahirap sa akin ang trabaho ko, lalo na sa bata. Nalaman ko rin na umuupa lang pala sila Ma'am Cathy ng bahay. Hindi naman ako nababahala sa lugar kasi dikit-dikit yung paupahan doon at dingding lang ang pagitan ng mga bahay. Yung sa katabi namin na paupahan ay matanda na yung nakatira. Babae siya, mahaba ang buhok at puro puti na ang kulay. Kuba na rin ang likod niya. Minsan nga kapag tumatambay kami ng alaga ko sa labas, nilalaro niya yung bata na karga ko. Kaso lang kapag lumapit siya, umiiyak naman si Brent, yung anak ng amo ko. Ewan ba, baka natatakot sa itsura ng matanda. Isang buwan akong nanatili doon. Minsan kapag alas 11 ng gabi, nagigising ako kasi umiiyak si Brent. Tapos yung katabi namin na matanda sa kabilang dingding ang ingay. Ubo ng ubo, tapos ang lakas pa ng hilik niya. Minsan nga kinakatok ko yung dingding at sinasabihan na kung pwede wag maingay. Meron isang beses nga na mahimbing na yung tulog namin. Nang makarinig ako na may kumukurit sa dingding. 3 gabi akong puyat dahil sa matanda. Dahil sa puyat ay malakas kong kinalampag yung dingding at pagalit na sinabihan yung matanda. Kinabukasan nga nun kinausap ko yung kasama niya. Sinabi kong nakakabulahaw yung lola niya sa gabi. Hanggang sa namatay yung matanda, Sir Van. Dahil daw sa sakit. Sa isip-isip ko nun, hindi na kami ni Brent mapupuyat dahil sa matanda. Buong akala ko nga nun magiging payapa na ang gabi namin. Pero hindi pala. Naiwan kami ni Brent sa bahay kasi yung mga magulang niya nasa trabaho. Sinara ko yung pinto at mga bintana. Yun naman ang ginagawa ko kapag dalawa lang kami ng alaga ko ang naiiwan. Nagising ako noon bandang alas 2 ng madaling araw kasi iyak nang iyak si Brent. Meron siyang tinuturo na hindi ko naman makita. Kahit anong gawin kong pagpatahan ay walang epekto. Hanggang sa nakatulog na lang siya ulit na hindi ko naiintindihan ang tinuturo niya. Pero nanatili akong gising noon kasi pakiramdam ko may nakasilip sa amin sa dingding. May maliit kasi na butas yung dingding, gawa ang mga yun sa buho na tinadtad. Parang na-imagine ko nun yung mukha ng matanda. Natakot ako at kinilabutan sa naisip ko. Nang mga sandaling yon, hihiga na sana ako nang may marinig na sitsit sa kabilang dingding. Nagsitayuan yung mga balahibo ko kasi wala nang umuupa sa kabila. Nung namatay kasi yung matanda, umalis na dun yung apo niya. Alam niyo ba yung takot na takot? Yun bang malakas ang kabog ng dibdib at halos hindi makagalaw? Ganun ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Sir Van. Pinatay ko yung ilaw nun kasi nakabukas yun. Malakas yung pakiramdam ko na may nakamasid sa amin habang natutulog. At parang nakasilip lang sa dingding. Madaling araw nun nagising na ako para magluto ng umagahan. Siguro mga alas 5 na. Pumunta ako sa likod bahay para buksan yung kontador ng tubig. Pabalik na sana ako nung nang makita ko yung matandang babae. Kitang-kita ko talaga na lumabas siya ng pinto kung saan siya dating nakatira. Mabilis akong tumakbo para sana makita kung saan papunta yung matanda. Pero wala akong nakita. Nagtaka ako nun. Patay na yung matanda tapos nakita ko siya. Pero isinawalang bahala ko na lang tapos pumasok na ako sa loob para tapusin ang ginagawa. Kaya lang nagulat ako nun nang may bigla na lang kumalampag sa dingding. Sa lakas nun magigising talaga ang mga amo ko sa si Brent. Hindi lang yun ang una dahil nasundan pa yon.
Kaya naman sinadya ko rin na kalampagin yung dingding, pero mahina lang. Para nga akong siraulo nun kasi nakikipag-usap ako sa dingding. Kinagabihan, mabuti na lang ay hindi pumasok si Ma'am Cathy at may kasama kami ni Brent. At makakapagpahinga ako kahit isang gabi lang sa pagbabantay sa bata. Natulog na kami noon. Pero nagising ako nung may sumitsit na naman sa akin. Tapos dinig ko din na tinatawag niya ang pangalan ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Kasi yung boses na yun, boses ng matanda. Mas kinilabutan ako nung narinig ko yung paglangit-ngit ng upuan. Sumilip ako nun sa bintana para sana malaman kung sino yung tao sa kabila. Pero pagsilip ko, mata yung nakita ko. Nakasilip din siya sa akin. Napasigaw ako nun sa takot at gulat, kaya nagising ko si Ma'am Cathy. Tinanong niya ako kung bakit daw ako sumigaw. Nanginginig ang boses ko habang sumasagot. Sinabi ko sa kanya na may tao sa kabilang kwarto. Kahit si Ma'am ay hindi naniwala. Sabi niya sa akin baka dala lang daw ng puyat. Sinabi din niyang huwag akong maingay kasi gusto niya pang mag-relax. Mabuti na lang hindi niya ako pinagalitan. Pahamak talaga kung sino man ang naroon sa kabilang kwarto. Tuwing madaling araw nagigising na ako kasi nakasanayan ko na rin. Habang nagwawalis ako sa labas doon mismo sa tapat ng inuupahan, pakiramdam ko may tao sa likuran ko. Lumingon ako pero wala akong makita. Ipinagpatuloy ko yung ginagawa ko hanggang sa nagliwanag. Sumunod na gabi noon, mga bandang 10:00. Papatulog na kami noon ni Brent. Kami lang ulit ang magkasama kasi nasa trabaho na sina Ma'am at Sir. Kapipikit ko pa lang noon sa Urban nang merong mga yabag akong narinig sa kabila. Pabalik-balik lang yun sa paglakad, kaya naman hindi ako makatulog. Inis na inis ako noon, kaya lumabas ako at pinuntahan yung kabila. Malakas kong kinalampag yung pinto, pero walang nagbubukas noon. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may humaplos sa buhok ko sa likuran. At ang mas malala pa, nakakita ako ng anino sa loob ng bahay. May ilaw din kasi doon kahit wala pang umuupa. At ang mas nakakatakot ay kuba yung anino. Nagsitayo ang mga balahibo ko nang maisip yung matandang kuba. Kumaripas ako ng takbo papasok sa loob at nilak yung pinto. Mga ilang linggo ang lumipas, mas lumala yung ingay sa kabilang dingding. May lagabog, boses at pagsitsit. Nakampante lang ako noon nang malaman kong may umupa na sa kabila. Babae rin siya at dalaga pa. Akala ko noon wala na akong maririnig na ingay. Pero ganun pa rin. Isang gabi, mga bandang 11:00, narinig kong may tinatadtad sa kabilang dingding. Sumilip ako nun sa butas na maliit para makita yung nangyayari sa kabila. Ang kaso lang, wala akong makita na kakaiba doon. Nung sumilip ulit ako, nakita ko yung nakahiga sa kama at ang sumunod na nakita ko ay nagbigay sa akin ng kilabot. Nakita ko yung matanda nakahiga sa tabi ng babae. Kaya kinabukasan tinanong ko yung babae kung wala siyang nararamdaman na kakaiba tuwing gabi. Sagot naman niya ay wala daw. Nung mga lumipas na gabi, hindi talaga kami nakatulog ni Brent. Kaya sinabi ko na dun sa babae na merong nagmumulto sa kwarto na yon, na isang matanda. Imbis na maniwala ay tinawanan niya lang ako at sinabi niya sa akin na wala naman daw siyang nararamdaman na may ibang tao ron. Ang ipinagtataka ko lang noon, Sir Van, bakit hindi nagpaparamdam sa babae yung matanda? Bakit sa akin lang? Wala naman akong natatandaan na ginawa sa kanya para takutin niya ako. Ito talaga yung karanasan ko na hindi malilimutan. Kahit kasama ko yung mga amo ko sa bahay na yon. Nagpaparamdam talaga yung matanda sa akin. Kasi nung gabi na yon, masarap na yung tulog ko. Kaso lang nakaramdam ako noon na parang may gumuguhit sa paa ko. Tapos sa dingding naman nangingilo yung ngipin ko. Kasi paulit-ulit na kinakayas yun ng isang bagay. Papalit-palit lang yun sa paa ko at sa dingding. Tapos may naramdaman ako na malamig banda sa tenga ko.
Doon mismo sumitsit talaga. Pero hindi naman malakas, sapat lang para marinig ko. Sa una ay hindi ko pinansin. Pero nung sumunod na ay bumangon na ako at nakiramdam sa paligid. Medyo madilim din kasi sa tinutulugan ko kasi hindi ako sanay na merong ilaw. Hanggang sa nakarinig na lang ako ng yabag. Dahil doon ay pinili ko na lang na umuwi sa amin, Sir Van. Total may ipon na rin ako kahit papano para makapagsimula. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po kung mananarrate mo man itong kwento ko. Magandang umaga sa lahat. Lalo na sa iyo, Sir Van. Ay tungkol sa naging karanasan ko nung nasa bakasyon kami ng mga pinsan ko. Ang pangalan ko nga po pala ay Pamela. Nangyari ito sa bahay ng lola namin. Hindi ko na babanggitin pa ang lugar kung saan. Hindi na katulad ng dati na palagi kaming nagkikita o nagkakasama na magpipinsan. May mga kanya-kanya na kasi kaming mga trabaho sa malalayong lugar. Kaya nung November 1, araw ng mga patay yon, napag-isipan namin na umuwi kung saan talaga kami nakatira. Sa tuwing may mga okasyon na magaganap sa bahay ng lola namin yun ginaganap. Ewan ko rin kung bakit. Siguro ay nakasanayan na ng mga magulang namin. Kung sa bagay malaki kasi yung bahay nila lola. Matagal na rin palang namatay yung lolo namin. Si lola na lang yung nabubuhay. So ayun na nga. Umuwi kami sa lugar namin. At doon na dumiretso sa bahay ng lola namin. Close kaming lahat kay lola, lalo na yung nabubuhay pa si lolo. Sila kasi yung nag-aalaga sa amin tuwing may trabaho ang mga magulang namin sa bukid. Wala pa rin pinagbago sa bahay na yon. Kung ano yung pag-alis namin, ganun pa rin yung naabutan namin. Tuwang-tuwa nun si lola nang makita kaming lahat na apo niya. Bago mag-November 1 nun, nasa labas pa kami ng bahay ni Deborah, nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Nang meron akong napansin na isang matandang lalaki ang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko rin namukhaan masyado kasi nga nakatalikod na siya nung pumasok sa loob ng bahay. Pumasok na kami ni Deborah sa loob kasi tinatawag na kami ng iba na kakain na raw. So lahat kami ay naroon na nga sa mahabang lamesa. Hanggang sa nagtaka ako kasi hindi ko nakita yung matanda na lalaki. Kaya naman tinanong ko sila kung nasaan na yung matanda. Nakita akong nagtaka sila sa tanong ko. Sabi ng iba kong pinsan wala naman daw ibang matanda doon bukod kay lola. Hindi na lang ako umimik nun at kumain na lang. May 5 kwarto sa bahay na yon at pang-anim ang kay lola. Yung isang maliit na kwarto ay imbakan ng mga gamit na hindi kailangan. Bale, nasa tabi yun ng kwarto na tinutulugan namin ni Deborah. Dingding lang din yung pagitan ng mga kwarto. Nauna na akong umakyat sa itaas. Bale, up and down kasi yung bahay na yon. Nasa itaas ang mga kwarto. Papasok na sana ako sa kwarto namin nang meron akong narinig na kalabog doon sa imbakan ng gamit. Para bang merong kumakalkal. Lumakad ako papunta sa harap ng pinto. Tapos pinakinggan ulit kung may maririnig ulit ako na kalabog. Hanggang sa naabutan nila ako doon. Tinanong nila ako kung ano daw ang ginagawa ko ron. Ang sagot ko ay meron akong narinig na ingay. Pero sabi ni Deborah sa akin baka daw dagalang o anong hayop. 11 PM na yon. Pero gising pa rin ako. Napatingin ako nun sa dingding. Parang may anino akong nakita sa kabilang kwarto. Kasi yung dingding ng kwarto may mga butas na maliliit. Tapos nakikita ko rin yung reflect ng ilaw. Isinawalang bahala ko na lang yung nakita ko, Sir Van. Tapos natulog na lang. November 1, araw ng mga patay. Abala kaming lahat nun kasama ang mga magulang namin sa sementeryo para maglinis ng puntod ni Lolo. Tulong-tulong kami para matapos agad. Tapos sinama na rin namin linisan yung sa mga kamag-anak namin para iwas multo.
Naghanda din kami kahit konti para merong mapagsaluhan sa bahay. 5 PM na kaming umalis sa sementeryo. Nasa bahay na kami nun lahat. Ako naman ay nagpapahinga sa kwarto kasi sobrang pagod at sakit ng balakang ko. Lahat sila ay nasa labas, doon mismo sa kubo-kubo. Bale, ako lang mag-isa nun sa bahay. Hindi naman malayo yung kubo, mga 1 metro lang siguro yung distansya. Habang nakahiga ako nun, nakaramdam ako ng kakaiba dun sa kabilang kwarto. Hindi nakatakas sa pandinig ko na merong umubo. Tapos yung mga gamit nagsibagsakan sa lapag. Gulat na gulat ako nun at naisip kung sino yung nandun sa loob. Kaya ang ginawa ko, sumilip ako nun sa dingding. Puro gamit ang nandun, wala akong makita na tao. Hanggang sa napansin ko na yung isang upuan na tumba-tumba. Naalala ko na yun ang paborito ni Lolo na upuan tuwing tanghali at gabi. Nakakapagtaka lang kasi kung bakit gumagalaw yun mag-isa. Yung galaw ng upuan para talagang may gumagamit. Natakot ako ng mga oras na yon. Tapos nakarinig ulit ako na yung pinto bumukas at sara. Naisip ko noon na baka tinatakot lang ako ng mga pinsan ko. So lumabas ako sa kwarto. At nakakailang hakbang pa lang ako nang magulat ako kasi yung pinto bigla na lang bumukas at sara. Kumaripas ako ng takbo pababa at pumunta sa kubo-kubo. Nakarami nga ako ng inom ng tubig dahil sa takot. Tapos nanginginig din ang mga kamay ko. Wala akong pinagsabihan nun. Sinarili ko na lang muna kasi baka walang maniwala sa akin. Bago ako bumalik sa kwarto, yun bang may kasama na ako. Kahit antok na antok ako nun ay nilabanan ko talaga. Hanggang sa niyaya na ako ni Deborah na umakyat na sa kwarto kasi inaantok na raw siya. Naisip ko naman yung nakita ako sa kabilang kwarto, kaya hindi ko maiwasan ang matakot ulit. Sinabi ko kay Deborah na may kakaiba talaga sa kabilang kwarto. Sabi niya sa akin ano naman daw ang kakaiba. Hindi ko naman maipaliwanag sa kanya kung ano ba yon. Baka maguluhan lang din siya. So ayun nga, natulog na lang kami. Yung mga magulang namin ay nasa labas pa nagiinuman. Noong gabing yun hindi ako makatulog. Paiba-iba ako ng posisyon sa paghiga. Tapos napatingin ako nun sa cellphone ko. Mga 1 AM na pala. Bumangon ako sa higaan at sumilip sa dingding. Meron akong nakita na likod ng lalaki. Nakatalikod ito sa akin tapos nakasuot ng barong. Pagkatapos noon nakita akong pumunta ito sa tumba-tumba na upuan. Doon ko lang naisip na baka si Lolo yon. Kinabukasan sinabi ko mga yon kay Lola. Yung hinala ko na baka si Lolo nga yun ay ganun din ang kay Lola. Sabi niya sa akin baka raw namimiss lang ni Lolo yung upuan niyang tumba-tumba kaya siguro nagpaparamdam. Ilang araw pa kaming naroon hanggang sa bumalik na nga kami sa kanya-kanya naming trabaho. 2 buwan simula nang makabalik kami sa mga trabaho hanggang sa nabalitaan namin na namatay si Lola at kinakailangan naman namin na umuwi. So no choice kami noon kundi ang umuwi kahit makasama man lang namin si Lola sa huling pagkakataon. Sa malaking bahay mismo nakaburol si Lola. Nung nailibing na siya, lahat ng gamit niya ay doon namin inilagay sa imbakan ng mga gamit. Serban, bigla na lang nagsitayuan ng mga balahibo ko nung makapasok ako sa imbakan ng gamit. Kasi nga naalala ko na naman yung nakita ko ron. Hindi din kami nakabalik kaagad sa trabaho kasi nagkaroon ng bagyo. So ayun, nanatili kami sa bahay ni Lola habang inihintay na umalis yung bagyo. Doon pa rin kami ni Deborah sa dating kwarto. Kahit na medyo natatakot ako kapag gumabi na. Naalala ko noon ako na lang ang mag-isa ang gising sa amin. Mga 1 AM na yon, nagsiselfone pa rin ako. Hanggang sa narinig kong bumukas yung pinto ng tinutulugan namin. Dali-dali akong nagkunwari na tulog na. Hanggang sa na-realize kong wala na pala si Lola. Saka sino yung pumasok sa kwarto. Serban yung Lola kasi namin palagi kaming chinecheck kung tulog na ba sa tamang oras. Tapos mga hating gabi tinitignan niya ulit kami para makasiguro siyang tulog na kami. Ayaw niya kasing nagsiselfone pa kami sa oras ng tulugan na. Ganon kahigpit sa amin si Lola.
Kaya nagtaka talaga ako kung sino yung pumasok sa kwarto namin. Sumunod na gabi noon, nakaamoy ako ng gamot na nilalagay sa katawan ng patay. Tapos yung amoy din ni Lola ay naaamoy ko. Para mawala ang takot ko, nanood na lang ako ng mga funny video sa cellphone ko. Para naman madistract yung isip ko. Pero maya-maya nun, nakarinig ako ng boses sa kabilang dingding. "Matulog ka na, Pamela." Bulong sa kabilang kwarto. At yung boses na yun parang kay Lola. Nagsitayuan yung mga balahibo ko nun. Sumilip ako sa dingding. Nakikita ko naman yung kabuuan ng loob. Pero wala akong makitang tao. Hanggang sa napatingin ako sa tumba-tumba na upuan. May nakita akong dalawang ulo. Parehong maputi ang mga buhok. Hanggang sa naisip kong si Lolo at Lola ang mga yon. Nung humupa na yung bagyo, doon kami umalis sa bahay na yon. Kinuwento ko rin kay Deborah yung mga na-experience ko sa bahay nila Lola. Pero ewan ko ba sa babaeng yun kung naniniwala ba sa akin o hindi. Sa katanda ko rin nun kahit wala na kami sa bahay nila Lola, pakiramdam ko nagpaparamdam siya sa apartment na tinutuluyan ko. Lalo na nung death anniversary niya. Hindi ako nakauwi noon dahil nga busy sa work. Naalala ko noon may mga yabag akong narinig doon mismo sa loob ng kwarto ko. Wala naman akong kasama. Tapos may maririnig akong ganon. Hanggang sa nakaramdam ako ng sakit sa hita ko. Para bang kinurot yun. Kaya nung kinaumagahan gano'n na lang ang gulat ko. Kasi may nakita akong pasa sa hita ko. Nagkausap kami noon ni Deborah sa messenger. Pinakita ko yung pasa ko sa hita. Hanggang sa ikinuwento niya rin sa akin na nagparamdam daw sa kanya si Lolo at Lola. Hindi rin pala siya nakauwi nung araw ng death anniversary ni Lola. Kitang-kita raw niya si Lola sa loob ng apartment niya na nakaupo sa upuan. Tapos naramdaman din daw niyang tinabihan siya sa pagtulog. Pero mga ilang gabi lang din daw yon at hindi na nasundan pa. Ilang buwan noon umuwi kami sa lugar namin. Tapos nagsindi ng kandila sa puntod ni Lola at Lolo. Humingi rin kami ng sorry at nakiusap na wag na kaming takutin at multuhin. At sa awa ng Diyos naging maayos na ang gabi namin ni Deborah. Kahit doon sa bahay na malaki ay wala na akong nararamdaman na kakaiba sa kabilang dingding. Hello, Sir Van. Magandang araw sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Isa po ako sa mga tagahanga mo. Kaya naman sinubukan kong magpadala ng kwento sa iyo dahil gusto ko rin itong ibahagi sa lahat. Itago mo na lang po ako sa pangalan na Jordan. Ang kwentong ito ay matagal ng panahon na nangyari. Since mga 5 years old pa lang ako noon. Lumaki ako sa bahay ampunan. Wala akong kinilalang magulang. Tanging mga madre lang ang nakasama ko at ibang mga bata na wala ding mga magulang. Tandang-tanda ko pa rin yung mga nangyari noon sa bahay ampunan. Kahit taon na ang lumipas. Unang salta ko sa ampunan na yon wala akong kakilala. Palagi lang akong nasa gilid habang nakatingin sa ibang mga bata na naglalaro. Siguro mga 1 week bago ako nagkaroon ng kaibigan. Itago na lang din natin siya sa pangalan na Alex. Masaya ako noon kasi kahit papaano ay may makakausap na ako. Sabi ng isang madre sa amin dapat daw lahat kami na nandoon ay magkasundo. Pero hindi rin talaga maiwasan sa mga bata ang magkaroon ng siga kahit saan. Si Alex ay nauna sa akin ng 3 buwan sa ampunan. Kaya medyo kilala na niya yung mga attitude ng ibang mga bata. Sabi sa akin ni Alex noon habang naglalaro kami, wag daw akong makikipagkaibigan sa bata na ang pangalan ay Leonel. Masama daw ang ugali at feeling siga sa ampunan. Isang araw naglalaro kami ni Alex. Nang may isang bata ang tumulak sa kanya, kaya sa hindi inaasahan na sugatan si Alex sa tuhod. Malaki ang pangangatawan ng bata, kami kasi ni Alex ay payatot. Binalaan niya kami na wag daw magsusumbong sa mga madre
dahil malilintikan kami. Pero iba ako. Sinabi ko yung nakita ko kay Madre Jean. Kaya ayon, pinatawag nila si Leonel at pinayuhan. At pinahingi na rin ng sorry kay Alex. Buong akala namin ay magiging maayos at natuto na si Leonel. Pero mas naging masama ang ugali niya. Hapon na yon at hindi ko makita si Alex. Sinuyod na namin buong ampunan pero hindi namin siya nakita. Mga 6:00 ng gabi na yon nang makarinig ako ng kalabog sa kabilang dingding. Bale, plywood lang din kasi yung harang nun. Tapos nun nasundan ulit ng pagpukpok. Tumakbo na ako nun at sinabi kay Madre Jean. Pagpasok namin sa makitid na kwarto, nakita namin si Alex nakahandusay sa lapag. Basang-basa ng pawis at nangingitim na rin. Sa kasamaang palad, hindi na namin siya naabutang buhay. Dahil na rin siguro sa nahirapan siyang huminga sa kwarto na yon. At nalaman din namin na inatake si Alex ng kanyang asma. Malakas ang kutob ko noon na may kinalaman si Leonel. Kaya naman sinugod ko siya at pinagsusuntok. Dahil sa kanya nawalan ako ng kaibigan. Pinatay niya si Alex nang walang kalaban-laban. At ayun nga, mag-iisang linggo pa lang noon nang mailibing si Alex. Wala na naman akong kaibigan. Bumalik ako sa dati na palaging nasa tabi lang. Nung mga 6 years old na ako noon, pakiramdam ko palagi kong nakikita si Alex. Isang beses noon, bandang 6:00 ng gabi, nasa silid lang ako nakahiga. Tinatamad kasi ako noon na lumabas. Namimiss ko kasi si Alex. Nagulat na lang ako nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Doon mismo nang gagaling yung boses sa kabila. Hindi ko rin makita kasi plywood ang nakaharang. Paulit-ulit tinatawag ang pangalan ko. Kaya naman lumabas ako noon at pumunta sa kabilang kwarto kung saan nanggagaling ang boses. Nakasalubong ko pa si Madre Jean. Tinanong ako kung saan ako pupunta. Sinabi ko sa kanya na mayroong tao sa kwarto na yon at tinatawag ang pangalan ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Tapos tinuro yung pinto. Nakita kong nakakandado yon. Paano magkakaroon ng tao sa kwartong yan nakakandado ang pinto? Yan ang sabi niya sa akin. Pero pinilit ko pa rin siya na tingnan ng kwartong yon. Wala siyang nagawa sa Urban kundi kunin yung susi. Tumayo ang mga balahibo ko habang binubuksan ni Mother Jean yung pinto. Pagpasok namin doon wala kaming nakita bukod sa mga karton na patong-patong sa isang tabi. Tapos bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw. Hanggang sa napansin ko sa isang sulok, parang may nakaupo doon na isang bulto ng bata. Puti ang suot na damit, pero yung mukha niya hindi ko makita kasi nakadukdok sa mga tuhod niya yung ulo. Serban tinuro ko yun kay Madre Jean, pero ang sabi niya ay wag ko raw siyang lolokohin dahil wala siyang nakikita na ibang naroon. Ilang saglit pa, ay nakaramdam ako noon na parang may malamig na umakbay sa akin. Sakto naman na umayos na yung ilaw. Niyaya na ako ni Mother Jean na lumabas na doon at bumalik na sa kwarto ko. Nung isasara na ni Mother Jean ang pinto, kitang-kita ng mga mata ko si Alex. Nakatingin sa akin na may lungkot sa mga mata. Bumalik ako sa kwarto na iniisip yung nakita. Bakit nandoon si Alex samantalang patay na siya? Mga 10:00 noon, hindi lang sa kabilang kwarto ko nakikita si Alex. Kahit sa dati niyang tinutulugan ay naroon siya. Katulad na lang nung sumunod na gabi. Naalimpungatan ako noon nang may marinig akong pagbukas ng pinto. Buong akala ko isa sa mga madre lang. Pero nakaramdam ako ng pag-uga ng kabilang kama. Parang may humiga doon. Pagtingin ko wala naman akong nakita. Hanggang sa napansin ko ang isang bata doon mismo sa pwesto ni Leonel. Alam kong si Alex yun at walang iba. Hindi ko alam pero tinawag ko yung pangalan niya. Pero bigla na lang naglaho. Kinabukasan noon, nagtanong ako sa isang madre tungkol sa mga kaluluwang nagmumulto. Doon ko nalaman na ang taong mga namatay ay bumabalik kung saan sila binawian ng buhay. May mga ibig sabihin daw yun ng pagbalik nila
May posibilidad daw na baka hindi pa nila tanggap ang pagkamatay kaya bumabalik at hindi matahimik sa kabilang buhay. O baka naman daw gustong humingi ng hustisya para sa pagkamatay nila. Sir Van, kinabukasan nun maraming dumating na supply ng pagkain para sa ampunan. Nagkaroon din kami ng program at natapos yun ng mga alas 5 ng hapon. Yung mga karton na may lamang supply hinakot namin sa kwarto kung saan namatay si Alex. Doon kasi tinago ang ibang karton na may laman pa. Hanggang sa bigla na lang sumara yung pintuan at naiwan sa loob si Leonel. Kahit anong bukas namin at pagtulak ng pinto hindi mabuksan. Parang may pumipigil doon. Narinig na lang namin ang pagsigaw ni Leonel. Humihingi ng tulong habang kinakalampag ang pinto. Nandoon na rin ang lahat ng mga madre. Sir Van, pagbukas ng pinto nakita na lang namin siya na wala ng malay. Dinala siya ng ibang mga madre sa klinik para matingnan. Nung papalabas na sana ako ng kwarto na yon, narinig kong may tumawag sa akin. Dahil sa takot ko ay isinawalang bahala ko na lang yon. Alam kong si Alex yon at alam ko rin na siya ang may gawa nun kay Leonel. Hindi pa rin matahimik ang kaluluwa niya. Kinagabihan halos hindi ako makatulog noon dahil sa mga nangyari. Hanggang sa may katok akong narinig sa kabila. Tapos may boses na humihingi ng tulong sa akin. Paulit-ulit yung paghingi niya ng tulong sa akin. Kahit nga sa panaginip ko ay nagpapakita si Alex. Hindi siya masaya sa kabilang mundo. Tapos gabi-gabi kong naririnig ang iyak niya sa kabilang kwarto. May isang beses din na nakita ko siya sa paanan ko. Nakakatakot ang itsura niya. Sobrang putla ng balat at nangingitim ang mga mata at labi. Sinisisi niya rin ako sa nangyari sa kanya kung bakit siya namatay. Dahil sa pagsumbong ko siya ang ginantihan ni Leonel at pati ang buhay niya nawala. Kaya siguro nagpapakita siya sa akin at nagpaparamdam. Nung nag 7 years old ako, inampun na ako ni Mother Jean. Umalis ako sa bahay ampunan. Ganon din si Leonel. Meron umampun sa kanya. Ang ipinagtataka ko lang kahit nasa bahay na ako ni Mother Jean noon. Pakiramdam ko sinundan ako ni Alex. Mag-isa lang kasi ako noon sa bahay ni Mother Jean at hindi pa siya nakakauwi. Busy ako sa pagbibihis nang may marinig akong malakas na katok sa dingding namin. Hindi lang isang beses, kundi naging sunod-sunod yon. Kinilabutan ako kasi syempre ako lang yung nasa bahay. Sumilip ako nun sa bintana para makita kung sino yung nasa labas na kumatok. Pero wala akong nakita na bakas ng kung sino. Nawala lang yun nang makauwi na si Mother Jean. Sir Van, sinabi ko sa kanya na parang nagpaparamdam pa rin sa akin si Alex. Hanggang sa naalala ni Mother Jean na baka raw pinapaalala sa akin ni Alex na malapit na ang death anniversary niya at baka gustong magpabisita. Kaya kinabukasan noon sumama ako kay Mother Jean sa bahay ampunan. Pero hindi pa kami nakakapasok noon ng masalubong namin ng ibang madre. Parang nagkakagulo sila. Nalaman namin na pupunta sila kung saan nakatira si Leonel. So sumama na lang din kami. Nung marating namin yung bahay, naabutan na lang namin na patay na si Leonel. Kwento sa amin ng umampun sa kanya. Takot na takot daw nun si Leonel habang nagsisisigaw at nakita na lang daw nila tumalon ito sa bintana. Pero may naikwento raw sa kanila ito na merong nagpapakita kay Leonel na isang multo. Baka raw yun ang dahilan kung bakit tumalon siya sa bintana. Pumasok sa isip ko noon na hindi pa din tumitigil si Alex sa paghihigante. Natakot ako noon para sa sarili ko. Baka kasi ako naman ang isunod niya. Sinabi sa akin ni Madre na palagi na lang daw ako magdasal at isama ko ang katahimikan ni Alex. Nung araw ng death anniversary niya, pumunta kami sa puntod. Dinasalan siya para sa katahimikan at ipinagtirik namin ang kandila. Sa awa naman ng Diyos, linggo ang lumipas, hindi ko na nararamdaman si Alex. Siguro ay nakuha na niya ang gusto niyang makuha. At kahit na nagkaroon ako ng sariling pamilya, hindi ko nakakalimutan si Alex. Siya kasi ang kauna-unahan kong naging kaibigan.